Kapag nagising ka isang araw, at matuklasan mong bigla na lang nawala ang lahat sa iyong sekta, ano ang gagawin mo? Nag-transmigrate ako sa isang mundo ng cultivation. Hindi ko inaasahang naging bahagi ako ng isang napakalakas na grupo. Bilang isang probationary disciple ng Taiyi True Gate, isang araw, natuklasan kong bigla na lang nawala ang lahat sa sekta. At sinabihan ako ng system na pagkatapos ng 3 taon, haharapin ng mundo ang isang malaking sakuna. Sa panahong iyon, hindi mabilang na buhay ang masasawi, dahil akala ko nalaman ng sekta ang balita at nauna nang tumakas. Nagsimula akong ubusin ang lahat ng yaman ng sekta para palakasin ang sarili ko. Pero ang hindi ko alam, hindi naman talaga sila bigla ang nawala. Dahil sa isang aksidente, lahat sila ay natrap sa isang secret realm sa itaas mismo ng sekta. Kaya naman, kitang-kita ng buong Taiyi True Gate ang bawat kilos ko. Nakita nila akong pilit na pumasok sa scripture pavilion. Ininom ang 8th grade spiritual liquid na parang tubig, at kinain ang 9th grade pills na parang candy. Sabay-sabay na nag-init ang ulo ng mga elder ng sekta. Hindi pwedeng hayaang mabuhay ang batang yan. Pero nang matuklasan nilang nakapag-breakthrough ako sa loob lang ng isang araw, at kayang-kaya kong gumawa ng 9th grade pills ng ganoon kadali, nagulat ang buong sekta. Ang batang ito ang pag-asa ng ating sekta. Samantala, habang ako ay paikat-ikot lang, tulala ako nang matuklasang nawawala ang lahat. Putek, anong nangyayari? Habang malalim akong nag-iisip at nagtataka, isang malamig at parang makina na boses ang umalingaw-ngaw sa isipan ko. Ding! Strongest self-rescue system, binding successful. Na-detect na ang mundo ng host ay sasailalim sa isang malaking sakuna sa loob ng 1024 na araw. Ito ay haantong sa malaking sakuna sa langit at lupa. Magiging sanhi ito ng pagkamatay ng bilyon-bilyong nilalang. Tanging sa pag-abot sa Heavenly Venerable Cultivation Realm ka magkakaroon ng tsansang makaligtas. Ang system na ito ay lubusang tutulungan ng host na makaligtas sa malaking sakuna. Nang marinig yun, natulala ako. Pagkatapos, may naisip akong mas kakatwa pa. Kaya pala hindi sila nawawala. Nauna na silang tumakas. Halos sumabog ang isip ko sa inis. Kung tatakas kayo, tatakas na lang kayo. Isama nyo naman ako. Hindi pa ako nakakasakay. Kaya naman tinanong ko ang system. Kuya system, ano bang mga kakayahan mo? Linawin ko lang, ha? Itong katawan ko sa modernong panahon ay walang gaanong talento sa pagsasanay. Kung sa akin ka aasa, pareho tayong lagot. Agad na sumagot ang system. Host, ang pangunahing tungkulin ng system na ito ay tulungan ka sa iyong pagsasanay. Sa pamamagitan ng paggabay, unti-unting magiging isang malakas na nilalang ang host. Inilalabas ngayon ang panimulang gabay na misyon. Pumunta sa scripture pavilion ng sekta at mag-check-in. Ang gabay na misyon na ito ay medyo mahirap. Pagkatapos makumpleto, makakatanggap ka ng pabuya na magpapalakas sa iyong talento ng 10,000 beses. Nang marinig yun, natigilan ako. Hindi ko inaasahan na ganito kagrabe ang pabuya na ibibigay ng system. Ang scripture pavilion ay isang mahalagang lugar sa sekta. Bilang isang outer disciple, wala akong karapatang lumapit man lang doon. Pero ngayon, walang katao-tao sa buong sekta. Kaya para sa akin, hindi mahirap ang misyon na ito. Pagkatapos noon, agad akong nagtungo roon. Samantala, sa walang katapusang kalawakan sa itaas ng Taiyi Shenmen, may isang lugar na tinatawag na Taiyi Zhenshu. Ito sana ang lugar kung saan nagkakaroon ng pagkakataong magsanay ang mga disipulo ng sekta kada 10 taon. Sa pagkakataong ito, dinala ng mga nakatataas ang mga disipulo para magsanay. Ngunit nang paalis na sana sila, bigla nilang natuklasan na sarado ang labasan. Ang mga disipulo ng sekta ay nakapikit pa rin at nagsasanay. Hindi nila alam na may nangyaring problema. Ngunit ang mga mukha ng mga nakatataas sa sekta ay hindi may pinta. Sinubukan silang pakalmeyan ng punong guro sa malalim na boses. Mga kapatid ko, ang Taiyi Zhenshu ay minana na sa loob ng hindi mabilang na taon. Marahil ay humi na lang ang space structure sa ilang bahagi nito. Maghintay na lang tayo ng tahimik habang inaayos ito ng mga Supreme Elder. Nang marinig iyon, sabay-sabay na tumingin ang lahat sa kalawakan sa itaas. 3 elder ang kasalukuyang nakaupo sa ere, magkakasamang nagsisiyasat. Bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang abot langit. Hanggat nariyan sila, tiyak na malulutas ang problema sa paglabas at pagpasok sa lihim na kahariang ito. Medyo gaman ang mga mukha ng mga pinuno ng sekta. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang pinuno ng sekta. Ang mga dakilang elder ay nagsusumikap. Mag-isip-isip din tayong lahat, kung mayroon ba tayong mahusay na plano upang tulungan tayong makatakas sa problemang ito. Unang nagsalita si Elder Shangguan ng Chonji Peak. Naaalala ko na hindi lahat ng disipulo ng sekta ay pumasok sa lihim na lupain. May isang naiwan sa labas. 3 taon na ang nakalipas.
Pumasok si Saintess Kiao sa seclusion sa ilalim ng Dragon Slaying Cliff para sa kanyang nirvana. Nais niyang subukang abutin ang Purple Mansion. Nag-iwan siya ng mensahe na sa pagbubukas ng Taiyi True Ruins sa pagkakataong ito. Hindi na kailangang tawagin siya. Kaya sa ngayon, sa loob ng sekta, tunay ngang siya na lang ang natitirang nagbabantay. Nang marinig ito, masayang tumango si Elder Leon ng Tia Ingong Peak. Ang Taiyi True Ruins ay may secret jade na nagsisilbing backup para i-activate ito. Maaari ring buksan ang daanan mula sa labas. Kapag lumabas na ang Saintess mula sa kanyang pag-iisa, at matuklasan niyang walang tao sa loob ng sekta. Nang marinig ang mga salitang iyon, lahat ng Elder ay nagpakita ng pagkagulat at tuwa sa kanilang mga mukha. Pero ang pinuno ng Chonji Peak ay may malungkot na itsura. Kahit na ganoon, pero sa tuwing nag-iisa ang Saintess, tumatagal ito ng 5 taon hanggang 10 taon. At ngayon ay kritikal na sandali para sa kanyang pag-abot sa Purple Mansion. Baka kahit 20 taon ay hindi pa siya lumabas. Nang marinig ito, ang mga ngiti sa mukha ng mga pinuno ay biglang nawala. Pagkatapos mag-isip sandali ng pinuno ng sekta, bumantong hininga siya. Hayaan na, tingnan muna natin ang sitwasyon sa ibaba. Baka naman nakalabas na ang Saintess. Pagkatapos, pinagdikit niya ang kanyang 2 daliri, at gumamit ng spell para gawing transparent ang spatial barrier, upang makita ang labas. Sa sandaling iyon, isang elder ang nagtatakang nagturo sa isang lugar. Tingnan ninyo ang bulwagan sa panlabas na tuktok na iyon. Bakit may nakatayong tao doon? Nang marinig iyon, lahat sila ay tumingin sa direksyon na kanyang itinuturo. At totoo nga, nakita nila ang isang taong nakatayo sa isang tuktok ng bundok. Nakasuot siya ng damit ng isang panimulang disipulo ng Outer Sect. Habang nakapamulsa sa likod, pumasok siya sa isang bulwagan ng mga misyon sa panlabas na tuktok. Pagkatapos ay ikinonekta ang sarili niyang token ng disipulo sa walang bantay na tablet ng batong Shenshen, at sinimulang magpasok ng sandamakmak na contribution points. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw sa galit ang elder na namamahala sa mission hall. Walang hiya, naglakas loob ang batang ito na samantalahin ang pagkawala ng lahat sa sekta. Para walang habas na nakawin ang mga contribution points. Wala na ba siyang hiya? Lalo pang suminghal sa galit ang sect master. Napakasama ng ugali ng batang ito. Pero wala akong kaalam-alam tungkol dito. Habang tinitingnan ng patuloy na pagtaas ng contribution points sa token ko, labis akong nasiyahan. Tutal, nagsitakbuhan na ang lahat sa sekta. Ako na lang ang natitira ngayon. Parang sa akin na rin to lahat. Walang masama kung kukuha ako ng kaunti, kahit malaman pa ng mga elder. Masisisi ba nila ako? Samantala, sa loob ng Taiyi True Void na nasa itaas ng ulo ko, walang kahihiyan. Ang kapal ng mukha. 100,000 na ang nakuha niya pero ayaw pa ring tumigil. Talagang bastos ang batang ito. Ipinatawag ng sect master ng Taiyi ang deacon ng Outer Peak na si Yan Shen. Yan Shen, kilala mo ba ang taong ito? Tiningnan ni Yan Shen ang tao sa ibaba at nag-isip sandali. At bigla siyang natauhan. Nag-uulat po, sect master, mga elder. Ang pangalan niya po ay Shichi. Kalahating taon na po ang nakalipas, tinawid niya ang Kangmang Forest Sea para makarating sa ating sekta. Nakita ko po na napakatibay ng kanyang puso sa paghahanap ng Dao. Kaya alinsunod sa mga patakaran, tinanggap ko po siya sa sekta. Iwinasiwas ng sect master ang kanyang kamay. Anong pusong matibay sa paghahanap ng Dao? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng pagkatao meron siya? Nang makita niyang walang tao sa sekta, basta na lang niyang kinuha ang mga pag-aari ng sekta para sa sarili niya. Hindi kita mapaparusahan dito sa loob ng Secret Realm. Pagkalabas natin, pumunta ka sa Law Enforcement Hall at tanggapin ang 300 hagupit. Nang marinig ito, mabilis na nagbigay galang si Yan Shen at umatras. Ang Peak Master ng Transmission Peak ay patuloy na umiling-iling habang nakatingin sa akin sa ibaba. At sa sandaling iyon, matapos kong matanggap ang 1,000,000 contribution points ng isang bagsakan. Sa sobrang tuwa ay iwinagayway ko ang aking token. Sapat na siguro ito para sa akin sa loob ng matagal-tagal na panahon. Pagkatapos, dumiretso na ako sa daungan. Ginamit ko ang token para i-activate ang flying boat na nakaparada sa tabi ng daungan. Kalahating oras lang ang inabot bago ako makarating sa Transmission Peak. Nang makita ng Peak Master ng Transmission Peak ang dating ko, alam na agad niyang papunta ako sa Scripture Pavilion. Tinaasan niya ako ng kilay. Sa isip-isip niya, hindi naman tanga ang batang ito. Masyado lang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ang Scripture Pavilion ng aming sekta, maliban sa unang palapag na mabubuksan gamit ang contribution points, ang lahat ng iba pang palapag ay nangangailangan na ng sariling talento. Ang pinakamagagaling na technique at divine abilities ay nakatago sa matataas na palapag. Noong araw, nang pumili si Saintess Kiao ng kanyang technique,
Gamit ang kanyang pambihirang Wang Xie Chao Yuan Dao body, diretso siyang nakapasok sa ikawalong palapag. Halos kapantay lang ni Saint Li Zheng yun. Itong hamak na ito, napakababa ng talento. Baka mahirapan pa siyang sanayin kahit ang mga teknik na nasa unang palapag lang. Bagamat prangka ang mga salita ng elder, lahat ng iyon ay katotohanan. Ang Scripture Pavilion ng Taiyi True Sect ay naglalaman ng napakaraming formation rules at mga teknik. Kailangang umasa sa resulta ng sariling talent test para makaakyat sa mga palapag at kumuha ng teknik. Ang mga patakarang itinakda ng mga ninuno ay kayang tukuyin ng wasto. Ang kakayahan ng isang cultivator. Sa loob ng 1,000,000 taon, wala pang sinumang nakakarating sa ikasyam na palapag. Habang nagbubuntong hininga ang mga elder sa kanilang mga isipan, nakalapag na ako sa Scripture Pavilion. Nang idikit ko ang aking token sa stone tablet sa harap ng pinto, agad na nabawas ang 10,000 contribution points. Sa mga oras na iyon, umalingaw sa aking tenga ang tunog ng system notification. Ding! Nakarating na ang host sa Scripture Pavilion. Guide mission, kumpleto na. Naipamahagi na ang gantimpala, inilalabas na ngayon ang bagong guide mission para sa mga baguhan. Sanayin ang kahit anong isang teknik, upang makapasok sa body tempering realm. Pagkatapos makumpleto ang misyon na ito, makakatanggap ka ng isang martial skill mastery voucher. Kapag ginamit ang voucher na ito, maaari nitong gawin ang isa sa mga martial skills na iyong sinasanay. Maabot ang unang yugto ng pagiging bihasa sa loob lang ng isang araw. Nang marinig yun, napuno ako ng pagdududa. Natanggap ko na ba ang gantimpala? Bakit parang wala naman akong nararamdaman? Ito na ba ang talento na tinaas ng 10,000 beses? System, hindi mo naman ako niloloko, di ba? Nang makitang hindi tumutugon ng system, kailangan ko na lang subukan ito sa sarili ko. Pagkatapos ay basta na lang akong kumuha ng isang libro ng teknik. At natuklasan kong sa isang tingin pa lang, naintindihan ko na agad ang nilalaman nito. Paging ang pinaka-esensya ng teknik na dati napakahirap unawain ay bigla kong naunawaan. Matapos makumpirma ang sitwasyon, napakasaya ng puso ko. Totoo ngang tumaas ang talento ko. Napakahalaga ng pagpili ng teknik sa body tempering stage. Ito ang yugto ng paglalatag ng pundasyon. Ngayong ang talento ko ay tinaas ng 10,000 beses. Dapat yung pinakamahusay ang aking sanayin. Wala na sa paningin ko ang mga teknik sa unang palapag. Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip ko. At iyon ay ang umakyat sa itaas. Samantala, sa loob ng Taiyi Genshu, maraming elder ang nag-uusap at naguhusgahan. Pumasok na ang batang iyon sa Scripture Pavilion. Sa tingin ninyo, hanggang saang palapag siya makakarating? Malamig na suminghal ang elder mula sa Technic Transmission Peak. Sa tingin ko, mabuti na lang at walang basement itong pavilion. Kung hindi, hanggang sa -1 lang siya makakarating. Natawa ang lahat nang marinig iyon. Habang nagtatawanan ng lahat, nakita nilang gumalaw ang anino sa unang palapag. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Anong binabalak niya? Huwag mong sabihin gusto pa niyang umakyat sa ikalawang palapag ng Scripture Pavilion. Hindi pa sapat na ninakaw ng magnanakaw na iyan ang contribution points ng sekta. Ngayon, gusto pa niyang magnakaw ng isang high-grade na teknik. Napakaganid. Bakit niyo pa siya pinapansin? Iyang hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Hindi niya yun matatapakan sa buong buhay niya. Tama, imposibleng makaakyat ang batang iyon. Ngunit hindi pa man sila natatapos magsalita. Nakita nila ang anino sa loob ng pavilion na umakyat sa ikalawang palapag ng walang kahirap-hirap. Yung mga taong sigurado na sa negatibong unang palapag lang daw ako nababagay. Nang makita nila ang eksenang ito ngayon, pakiramdam nila ay nasampal sila. Kaya naman, parang nagkaintindihan, sabay-sabay silang nanahimik. Pero wala akong kaalam-alam sa palabas na nangyayari sa itaas ko. Pagdating ko sa ikalawang palapag at pagtingin-tingin sa ilang mga teknik, napansin kong pangkaraniwan lang ang mga ito. Ang pinakamagaling ay nasa Zuan level lang. Mukhang kailangan ko pang magpatuloy sa pag-akyat. Sa isiping iyon, umakyat ulit ako, at kasabay ng paggalaw ko, lahat ng tao sa itaas ay napakunot noo. Pero habang nagtataka pa sila, nakatapak na ako sa ikatlong palapag. Nang makita ang eksenang ito, halos nawala na ang kanilang mga paunang husga. Naisip ng sect leader sa kanyang sarili. Sabi nga nila, likas na mabuti ang tao. Kung talagang may talento ang batang ito, maaari siyang patawarin sa parusang kamatayan. Pagkatapos ng kaunting parusa, kailangan na lang siyang turuan ng maayos. Pero habang iniisip niya iyon, napansin niyang tuloy-tuloy ako sa pag-akyat, at walang kahirap-hirap na nakarating sa ika-6 na palapag. Lubos na ikinagulat ng lahat ang eksenang ito. Dapat malaman na maraming elder noong kabataan nila ang hanggang ika-6 na palapag lang ang inabot. Tumingin ang elder ng Chonji Peak sa Peak Master ng Chuanggong Peak na si Shu Wuxuan. Junior Brother Shu, posible bang nagluloko na ang mga batas ng inyong Scripture Pavilion? Agad na umiling ang Peak Master ng Chuanggong Peak. Imposible.
Ang Scripture Pavilion ay personal na ginawa ng ating founding master na si Grandmaster Tai Yi. At hindi ito nagagambala tulad ng Tai Yi True Ruins ngayon. Kaya siguradong hindi nagloloko ang mga batas nito. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay ang elder ng Chonji Peak at nagtanong pabalik. Kung ganoon, paano mo maipapaliwanag ang pag-akyat ni Shichi sa ika-6 na palapag? Nang marinig ang tanong, hindi rin makasagot ng maayos ang Peak Master ng Chuanggong Peak. Pero nakakaakyat siya sa ika-6 na palapag ng Scripture Pavilion. Ito ang lubos na ikinagulat ng lahat. Iniisip ng lahat na kung mayroon akong ganitong klaseng talento, imposibleng maitago ito. Kahit na may kaunting pagsisikap lang, madaling matutunan ang mga pangunahing pamamaraan. Kung may espesyal kang pangangatawan, maaari ka pang automatikong pumasok sa landas ng paglilinang. Ang sitwasyon ngayon ay talagang labag sa karaniwan. Pero hindi ito inisip ng Sect Master. Nang makita ang sitwasyon, sa halip, lumabas ang pagpapahalaga niya sa talento. Sa ganitong klaseng talento, basta turuan lang siya ng maayos. Tiyak na walang hangganan ang kanyang mararating sa hinaharap. Halos sigurado nang magiging isa siyang true disciple. Tungkol naman sa nauna niyang pagkuha ng mga contribution point, isa lang siyang hamak na mortal na may mababang estado. Normal lang na hindi niya alam ang tungkol sa ating sekta. Sa pananaw ng isang mortal, biglang naglaho ang mga miyembro ng sekta. Kaya naman ang mga gamit doon ay naging mga bagay na walang nagmamay-ari. Hindi masisisi kung kumuha siya ng ilan para sa sarili niyang gamit. Sa mga sandaling iyon, hinaplos din ng Peak Master ng Cultivation Transmission Peak ang kanyang balbas. Sa aking obserbasyon, si Shichi ay may matatag na kalooban. At may pag-uugali ng isang ginoo. Kahit na hinarap niya ang isang sektang biglang nawalan ng tao, nagawa pa rin niyang manatiling kalmado. Iyan ang katangian ng isang dakilang tao. Ito yung sinasabing may dala-dalang unos sa dibdib, pero ang mukha'y kasing kalmado ng lawa. Nakarapat dapat maging isang general. Ang isang tulad niyang hiyas na hindi pa napapakinis. Kailangan lang hasain ng mabuti. At tiyak na magiging isa pa siyang sandigan ng sekta sa hinaharap. Alam kong abala kayong mga kapatid sa inyong mga gawain sa araw-araw. Kapag nakaalis na tayo sa sitwasyong ito, ako, si Shu, ay handang gamaan sa pasanin ng sekta. Tatanggapin ko si Shichi bilang aking disipulo. At personal ko siyang tuturuan. Nang marinig iyon, hindi maitago ng mga true disciple ang kanilang inggit, dahil sa dami ng disipulo sa Tai Yi True Sect. Ang mga outer disciple ay wala man lang karapatang makita ang Peak Master ng Cultivation Transmission Peak. Tanging ang mga inner at true disciple lang ang maaaring makinig sa kanyang mga turo isang beses sa isang buwan. Iilan lang sa mga pinakamagagaling na true disciple ang marahil makakakuha ng pagkakataong maturuan ng personal ng Peak Master. Pero mas malayo pa rin iyon sa pribilehiyong maging personal na disipulo ng Peak Master. At hindi tulad ng pagkainggit ng maraming true disciple. Ang mga elder naman mula sa ibang peak ay sabay-sabay na napairap. Ang bilis talagang magbago ng isip ng matandang to. Kasunod nito, humakbang pasulong ang Peak Master ng Tianggong Peak, si Liu Daoxia. Humarap siya at tumingin kay Shu Waxuan. Kapatid na Shu, ang galing mo talagang pumilatis ng tao. Kahit hindi ako masyadong mahusay. Nakikita ko rin sa batang ito na parehong ang kanyang ugali at potensyal. Ay nasa pinakamataas na antas. Basta't aalagaan lang siyang mabuti. Tiyak na mapapabilang siya sa mga piling disipulo. Pero, kapatid na Shu, may isang bagay akong kailangang itama sa sinabi mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Sa lahat ng nagdaang taon, ibinuhos mo ang iyong dugot pawis para sa sekta. Napakahirap ng iyong dinanas. Bukod sa pagtuturo sa napakaraming disipulo araw-araw, kailangan mo pang magbigay ng pribadong aral at gabay sa mga piling disipulo paminsan-minsan. Tao lang din tayo, may puso. Kaming mga kapatid mo, kahit hindi namin sinasabi, nakikita namin lahat ng iyong mga sakripisyo. Ngayon, nandito pa naman kami. Pero inaako mo na naman ang lahat ng responsibilidad. Gusto mong tumanggap ng disipulo at magturo, at dinadagdagan mo pa ang sarili mong pasanin. Hindi ba't parang sinasampal mo na kami sa mukha niyan? Kaya sa araw na ito, ang pagtanggap kay Shichi bilang disipulo. Hinding-hindi ako papayag bilang nakakatanda mong kapatid. Kapatid na Shu, huwag ka nang makialam dito. Tungkol naman sa pagtuturo at paggabay sa batang ito, ako na ang bahala para sa iyo. Sa sunod-sunod na sinabi ni Liu Daoxia, noong una ay labis na naantig si Shu Waxuan. Sa huling bahagi lang niya napagtanto na inaagaw pala nito ang disipulo sa kanya. Pero hinding-hindi niya basta-basta isusuko ang magandang pagkakataong ito. Agad siyang nagpatulo ng ilang patak ng luha. Kuya Daoxia, mula pagkabata, inalagaan mo na ako. Sa loob ng libu-libong taon, napakalaki na ng utang na loob ko sa iyo. Ngayon, dumating na ang panahon para suklian ko iyon. Hindi sa nagmamatigas ako, kuya. Pero masyadong espesyal ang larangan ng iyong Tianggong Peak. Pagpapanday ng sandata, paggawa ng talisman.
Alin dyan ang hindi nangangailangan ng pambihirang talento? Itong si Shichi ay may potensyal lang sa cultivation. Pero sa larangan ng pagpapanday at paggawa ng talisman, hindi pa tiyak kung magaling din siya. Paano kung mahina pala ang ulo niya para sa mga ganoong bagay? Hindi ba't mas magiging abala pa para sa iyo, senior brother, na gumugol ng mas maraming oras para gabayan siya? Sadyang abala na kayo sa inyong Tia Ingong Peak. At ngayon, madaragdagan pa ng gawain sa pagtuturo kay Shichi. Hahayaan ko na lang bang panoorin si senior brother na magpakamatay sa pagod? Kaya sa usapin ng pagtanggap kay Shichi bilang disipulo, bilang kanyang junior brother, ito ay isang tungkulin na hindi ko matatalikuran. Narinig ni Liu daw siya ang pahiwatig sa kanyang mga salita. Agad na nag-alab ang galit sa kanyang puso. Ayos ka rin, Shu Wakshuan. Para lang agawin sa akin ang disipulo. Wala ka na talagang kahihiyan. Nang akma na sana siyang magsasalita para ipagpatuloy ang pakikipagtalo. Biglang may sumingit na boses ng isang babae. Kayong dalawang junior brothers, bakit kailangan ninyong pag-agawa ng isang maliit na bagay? Huwag na ninyong sirain pa ang inyong magandang samahan. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses. Nakita nila ang isang magandang babae na nakasuot ng lilang robe ng tawista na papalapit. Siya pala si Yu Xiao, ang peak master ng Kangjian Peak na siyang namamahala sa pakikidigma. Magalang na nagbigay pugay sina Liu Daoxia at Shu Wakshuan sa kanya. Pagbati, Senior Sister Yu. Nang makita ang eksenang ito,